Pagunita sa High Value Crops Development Act 1995, RA 7900, pagpapalaganap sa kaalaman at promosyon ng mga high value crops tulad ng durian, mangga, onion, garlic, kakao at iba pa. Pagtitipon para sa mga stakeholders upang talikayin ang mga oportunidad at hamon sa industriya. Magsasaka ng high value crops representatives mula sa LGUs at regional offices ng DA. Agribusiness investors at exporters, NGOs at development partners. Para iangat ang kabuhayan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-shift sa mas mataas na kita na pananim upang ituguyod ang food security at agricultural competitiveness. Papalawak ng mga market access at value-adding opportunities para sa mga produktong networking at pagbuo ng ugnayan ng mga stakeholders sa buong value chain. Display ng mga kalidad ng produkto gaya ng onion, garlic, fruits, at spices. Exhibits ng mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim at post-harvest, food tasting, at processed high-value crop products. Success stories ng mga high-value crops farmers at cooperatives. Mas mapalawak ang kaalaman ng publiko at ng mga magsasaka ukol sa potensyal ng high-value crops. Mapataas na produksyon, kalidad ng high-value crops sa bansa, mahihakyat ang kabataan at bagong henerasyon ng pasukin ng agrikultura. Maging daan tungo sa mas masigla, moderno at globally competitive at sektor ng agrikultura. Ang High Value Crops Week ay hindi lamang selebrasyon, kundi panata na suportahan ang mga magsasaka at paunlarin ang sektor ng agrikultura. Sama-sama natin itaguyod ang masaganang ani at mataas na kita para sa isang mas ligtas, masustansya at maunlad na Pilipinas. 5 years before my retirement, bumili na po ako ng lupa dito sa aming lugar at ito po ay inihahanda ko sa aking pagre-retiro. At nung makabili na nga ako ng lupa, ay inisip ko kung anong gagawin ko. So ako po nung una ay nagtatanim, ngunit ako po ay walang kaalaman, walang kasanayan. So ako po ay humingi ng tulong sa ating LGU, sa Municipal Agricultural Office at sa Provincial Office upang matutuhan ang tungkol sa agriculture. Kasi po nung una ako ay gaya-gaya lamang, wala pang kaalaman, so mas naging costly po yung aking simula. So sa pamagitan ng tulong ng ating mga government agencies ay nakapag-training ako at ito po namang training na ito ay aking ginawang daan upang mailapit ko ang aking mga kababayan sa Department of Agriculture upang makapagbigay din ng mga kaalaman at kasanayan sa agriculture. Nung ako po ay mag-retire, ako po ay nakahingi sa aming kumpanya ng pananim na kape at ito po ay tinanim ko noong 2012. Ngunit dahil sa ako ay wala ring kasanayan, ay hindi ko masyado siyang naasikaso. Then later on, ako po ay nabigyan din ng pananim ng kakao. So yun ang aking itinanim din. So meron po ako ngayong coffee and cacao. At dahil meron na akong mga tanim na coffee and cacao, ay ako po naman ay nag-aral tungkol sa coffee and cacao. Ang pinag-aralan ko po doon ay tungkol sa tamang pag-aalaga, tamang pag-maintain, tamang pag-harvest at pagpaproseso po ng coffee and cacao. At dahil nga rin tayo ay dati na nagtatanim din ng niyog, ay tinaniman ko rin ng niyog kasi nung itong lupang ito mabili ko,
ay wala rin pong kakunti po ang tanim ng nyog. So ako ay nagtanim din ng nyog at nagtanim din ng palay. So meron ngayon po akong tanim ding mga vegetable. So ito pong farm namin ay integrated. Meron ding mga tanim na saging, meron din pong kaming alagang baboy, manok, kambing at saka mga tilapia. Nung simula, itong farm namin ay kami lamang mag-asawa ni Daisy ang nag-aasikaso, ay kumuha na rin kami ng katulong dahil hindi namin kaya. At sa ngayon nga, meron na po kaming mga administrative worker at the same time, meron ding farm worker. So pagdating ko dito sa umaga, tinitingnan ko kung kompleto yung mga manggagawa ko dito at kung ginagawa nila yung kanilang naka-assign na gawain. Dahil ito po ay hands-on kami dito sa lahat ng mga gawain kasi kailangan nasa tamang pagpapatakbo ng farm upang maging tuloy-tuloy. Kami po ay nagsimula noong 2012. So tuloy-tuloy po yung aming pagpa-farm at tuloy-tuloy din po yung ang mga nagtatrabaho din dito. Ang may advice ko kung kayo ay maglalagay ng farm o meron na kayong farm ay simulan nyo ng sabay na pag-aaral. Ang ating pamahalaan nagbibigay ng maraming pag-aaral at ito ay mga libre. Bukod sa pag-aaral ay meron pang mga ibinibigay na intervention. Samantalahin natin ito upang tayo matuto at samantalahin din natin kung tayo may lupa ay i-maximize natin ang ating lupa, taniman natin. Pwede tayong magtanim ng yung ating gamit pang araw-araw, pwede rin pang hanap buhay, katulad ng coffee and cacao and coconut. At meron ding mga gulay na pwede nating pang araw-araw na magagamit at maibenta. Pwede rin nating isabay ang pag-aalaga ng manok, baboy, kambing. So marami pong opportunity sa agrikultura. Nasa sa atin na lang po kung talagang hilig natin ay ating pag-aralan at isagawa. Dahil dito masisigurado natin ang ating pagkain at the same time mapapaunlad din natin ang ating kabuhayan.